Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating panibagong review, reaction, commentary on opinion sa mga balita ngayon na lumalabas at nababalitaan natin ngayon sa Pilipinas mga kapatid na may kaugnayan pa rin syempre dito sa West Philippine Sea mga tol. Ang gusto pala ng China mga tol, kaya nila hinarang yung medical mission o medical evacuation itong nakaraan sa Ayungin Shoal ay dapat daw nagpapaalam ang Pilipinas sa kanila. Dapat daw maaga pa lang sinasabi na ng Pilipinas kung ano yung gagawin nila para daw pinapayagan ng China mga tol. Aba, ibang klase din no? Ang totoo mga tol, hindi natin kailangan magpaalam sa kanila. Kung talagang paninindigan lang natin mga tol, no? Dapat nga pinapaalis na talaga natin sila dyan Dyan sa Ayungin o sa kabuuan ng West Philippine Sea mga tol. Kung ganun talaga yung katindi, yung hangarin natin mga tol. Pero syempre, mas nangingibabaw tayo doon sa kapayapaan kaya hindi tayo gumagawa ng kahit na anumang hakbang na pwedeng mag-escalate pa ng tensyon. Kasi alam nyo naman ng China, bully ang mga yan Syempre, masyadong mahina lang tayo at sa dami ng espiya nila rito, alam nila kung ano yung kapabilidad ng Pilipinas kaya hindi sila natatakot sa atin mga tol. Pero ito, pinalagan yan ni NSA Anyo. Kinontra ang China, PH activity sa West Philippine Sea. Hindi daw kailangan ipagpaalam. Yan ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video ngayon. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ang balita nga pa lang ito ay mula sa UNTV News and Rescue. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Yan ang National Security Council o NSC sa sovereign rights o karapatan na jurisdiksyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito ay dahil bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang naturang lugar sa West Philippine Sea na kinilala naman ng international law at ng 2016 Arbitral Award. Mismo, 'di ba? Yun din naman ang ipinaglalaban natin mga tol Ang West Philippine Sea ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ba imagination lang ng Pinas? Ito ba ginuhitan lang ng Pinas sa mapa na tripan natin? O etong bahaging to, West Philippines ito, amin to? Hindi Di ba yan ay defined by UNCLOS, mga tol, 1982 UNCLOS. At ito nakakatawa, nakapirma China dyan. Pinirmahan nila yung mga tol, nakapirma sila doon. Ang problema, hindi nila ino-honor mismong pirma nila. Di ba nakakatawa sila? So eto mga tol, ay kinikilala ng international law, kinikilala ng UNCLOS at bilang patunay nanalo pa tayo ng 2016 arbitral ruling. Kasi nga, noong 2012 nagkaroon ng standoff dito sa Scarborough at ang ginawa ng Pilipinas mga tol, inarbitrate natin. Dinala natin to sa korte sa dahig at nanalo nga tayo doon mga tol. Diba? Ang problema mga kapatid, etong China, ginagamitan nila ng puwersa. 'Di ba? Ginagamitan nila ng puwersa. Kumbaga binabraso nila, ayaw nilang sumunod sa batas. Binabraso nila. Ganun sila kabulas mga tol Pero ito pa rin tayo pinipilit nating i-push, igiit yung ating karapatan. Talaga namang hindi natin to dapat bitawan. Kasi hindi tayo basta-basta, alam mo yun, tayo mga nandirito sa kasalukuyan, 'di ba? Meron tayong obligation, 'di ba? Na ito'y pangalagaan para sa future generation. 'Di ba? Kasi hindi lang tayo nagmamay-ari niyan mga tol, pati yung mga susunod na Pilipino sa susunod na mga henerasyon kung hindi pa magwawakas sa mundo 'di ba? Sa kaya yung pinagkukunan natin ng ng mga isda, 'di ba? Diyan tayo nanguhuli ng isda. Diyan yung langis na pinaniniwalaan nating pwedeng mag-ahon pa sa ekonomiya ng Pilipinas. Di natin pwede basta-basta isuko yan. Sana naiintindihan yun ng lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon. Sabihin mo rin yan, sabihin nyo rin yan sa mga tropa nyong pro-China. Ipaliwanag din nyo sa kanila. Sa opisyal na pahayag ng NSC, iginiit ni National Secretary Advisor Secretary Eduardo Anyo na hindi kailangan at hindi kailanman kakailanganin ng bansa ng pagsang-ayon ng China para sa anumang aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Tama. Nag-ugat ang pahayag na ito ng kalihim matapos ibunyag ng Philippine Coast Guard ang pangaharang at sadyapang pagbabangga ng Chinese counterpart nito sa mga Philippine boat na nagsasagawa ng medical evacuation sa West Philippine Sea. At some point, when we were about to transfer
the sick personnel of the Armed Forces of the Philippines, the China Coast Guard rubber boat even intentionally rammed our small boat, no? Kung titingnan mo nga, muntik pang mahulog yung nagta-transfer, no? So this is a deliberate action on the part of the Chinese Coast Guard. For us, we condemn such action. Alam niyo mga tol, no, sa lahat siguro ng mga bansa, ang Coast Guard ng Pilipinas ang pinaka malumanay sa lahat. Pinaka, alam mo yun, pinaka, sabihin nating pinaka mild, no? Kasi sa ibang Coast Guard mga tol, even Taiwan pumapalag, 'di ba? Talaga nangahabol sila ng nangahabol sila ng mga intruder sa kanila mga tol Sa ibang bansa, Vietnam, sa Japan, 'di ba? Pero dito sa Pilipinas hindi. Siguro ang reason din, Coast Guard lang sila mga tol 'Di ba? Coast Guard lang sila Hindi naman sila yung panggera talaga mismo Pero ang reason siguro niyan mga tol, wala kasi silang rest back. Wala silang backup na malakas na puwersang pwedeng rumesback para sa kanila mga tol. Alam naman natin kung anong kalagayan ng Pilipinas So tiis-tiis muna talaga no hangga't mahina pa Pilipinas, talagang tatanggapin natin lahat ng lahat ng pang-aapi, lahat ng suntok at kaltok ng ginagawa sa atin ng mga ng mga bully no. Ganun talaga napabayaan mga tol Napabayaan tayo ng mga nagdaang nanunungkulan sa bansa na hindi nila binigyan ng panahon para palakasin itong puwersa ng Pilipinas. Masyado kasi tayo nakafocus noon sa internal problem lang, yung mga rebelde, mga terorista, alam niyo yung mga yon. Kahit ngayon tumagal ng sobrang tagal no? Kung tutuusin, dapat matagal na ding natapos yun, kaso tumagal ng sobrang tagal Depensa naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, kung maagang ipinaalam ito ng Pilipinas sa China, Yan, no? ay pahihintulutan nila ang evacuation o pagdadala ng personnel. Tigas ng mukha no? Kung maaga lang ito ipinaalam ng Pilipinas, papahintulutan naman namin no? Sino kayo? 'Di ba? Yun yung nakatatak sa isip nila at yun yung pilit nilang ipinapasok sa ating lahat mga tol. Magpaalam kayo sa amin. 'Di ba? Nagdadahilan lang naman kayo Kasi ang totoong gusto nyo, magdala kayo ng mga building materials para permanente nyo nang maukupa etong Ayungin Shoal. Di ba yun ang sinasabi nila mga tol? Yun ang sinasabi nila. Kahit na alam naman natin na kabaliktaran. Kabaliktaran yung sinasabi nila ng totoo. Totoong nangyayari o totoong batas na sila talaga mga tol ang illegal na umuukupa dito sa West Philippine Sea. Di ba? 如果菲方向中方提前通报， Yan, 我们可以允许菲 We can allow the Philippines to deliver necessary supplies to the deliberately. 方向坐滩军舰运送必要的生活物资，以及撤离相关人员。 Sa halip, inakusahan pa ng China ang Pilipinas na Grabe. nagdadahilan lang para makapagdala ng construction materials upang permanenteng okupahin ang Ayungin Shoal. 但是菲方 However, the Philippines should not use this as an excuse to ship construction materials. 不得以此为借口，向坐滩军舰运送建筑材料，图谋永久侵占仁爱礁。 Di ba? Ang tindi nila mang gaslight mga tol. Ang tindi nilang gumawa ng kwento. Mahilig talaga sila sa imagination. Lahat imagination. Yung 10-dash line nila, imagination. Yung pagmamayari daw nila dito sa West Philippine Sea, imagination yan. Lahat imagination sa kanila Ayon sa PCG, ipinagbigay alam naman nila sa Chinese Coast Guard ang kanilang humanitarian mission sa pamamagitan ng radyo at public address system. Because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission because the intention is to evacuate the sick personnel, and yet they still did a lot of dangerous maneuvers and prevented us from getting the sick personnel on board the regional boat. Ngunit para kay Secretary Anyo, balintuna, walang kabuluhan at hindi katanggap-tanggap ang pahiwatig ng China na dapat magpaalam sa kanila ang Pilipinas para makapunta sa Ayungin Shoal. Balintuna. Parang it means nun kabaliktaran, no? Kabaliktaran nung sinasabi ng China. Tinawag rin ng kalihim na barbariko at hindi makatao ang pangharas ng China kasabay ng pagsasagawa ng medical evacuation ng Pilipinas. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ay, talaga naman.
Sa ngayon mga tol, hanggang ganito lang muna talaga tayo. At least 'di ba nalalaman natin yung katotohanan, hindi tayo maiimpluwensyahan ng mga nagpapakalat ng propaganda nila, 'di ba, ng China. Kasi may mga pro-China rito sa Pilipinas mga tol. At do'n tayo dapat mag-ingat din. Mga kapwa natin Pilipino na handang ibenta ang ating bansa, 'di ba, eh magkaroon lang sila ng maayos na pamumuhay, 'di ba? Well, anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video at balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba sa may comment section. At huwag niyong kakalimutan mga tol, panindigan niyo lang. Di niyo naman kailangan pumunta sa West Philippine Sea para makipagbakbakan mismo dun eh. 'Di ba? Suportahan lang natin ang ating gobyerno, 'di ba? Wag niyong paniwalaan yung mga nagpapakalat ng mga maling paniniwala na mga propaganda ng China. Anyway, maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.